Hi! Hello. Napakarami natin. Yes. Sa pangalan po, dahil dakilang Panginoong Jesucristo, isang maulan na araw sa ating lahat. Dinig pa po ba dyan? Dinig na dinig. Ngayon po, meron pa tayo dito isang mensahe. Sabi sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 8, versikulo 12, hanggang sa 20. Anong sabi? Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus at na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi nagkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Imagine natin, tayo, patayin natin yung ilaw sa paligid natin. Walang iba tayong nakikitang liwanag maliban sa isa, ang ating dakilang Panginoon Jesucristo. Ipalagay natin sa totoong buhay. Si Jesucristo ang tinatawag na ilaw ng sanglibutan. Alin baga ang pipiliin natin? Ang maging katulad ng bulan na walang liwanag sa mata, wala siyang nakikita, o ang masilayan natin, kumbaga dumaan lang sa buhay natin, ipinakilala sa atin si Kristo. Marahil, siguro kung nakasanayan natin, ang mabuhay tayo sa ilalim ng sanglibutan itong madilim, puro problema, kasamaan, kung ano-ano mga bagay. Siguro kung hindi natin nakilala si Kristo, malamang nandoon pa rin tayo sa dating tita ng laman o mga bisyo. Alak, sagal, babae, ganyan. Kung ano-anong mga bisyo na nakaugnay sa atin. Pero dahil nga, may tagapagpahayag o ebanghelista na ipinapahayag si Kristo. Halimbawa, dumaan tayo dyan sa palengke, may nagpapahayag dyan. Naantig ang ating puso. Nakilala natin na si Kristo lang pala ang ilaw, ang liwanag. Ngayon, sa oras tatanggapin natin si Kristo na pinakaliwatag natin sa ating mga buhay, doon po natin makikita na tayo pala ay dating nasa kadiliman. Sabi dito, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman." Ngayon, siyempre, paano tayo makasusunod sa ating dakilang Panginoon kung palagi tayong may bitbit na kabigatan sa buhay? Sabi niya, hirap ka na para sa problema. Hirap ka na sa pasal mo. Bakit hindi mo bitawan yan? Hirap ka na sa, halimbawa, sa tinan mo, o sa kapitbahay mo, inaaraw-araw ka. Bakit hindi mo bitawan na yan? Tumigil ka na dyan sa kakaisip yan. Para hanggang sa ganun, mahanap natin yung tamang daan. Kaya ngayon, nasumpungan natin si Kristo. Sabi ni Kristo, "Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman." Ngayon, dahil siya nga ay liwanag, liliwanagan niya tayo at ituturo sa atin yung pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa. Na kung dati noon, kapag nakakarinig tayong masama sa ating kapwa, mabilis tayong sumagot. Ngayon, nung nakilala natin si Kristo, sabi nga ng ating dakilang Panginoon, "Ang sumampal sa iyong kabilang pisngi, ibigay mo ang kabila." Ibig sabihin, kapag pala siniraan ka ng puri ng iyong kapitbahay, hayaan mong ulit-ulitin. Ibig sabihin, tuturuan tayo, humaba yung pasensya. Kaya masusumpungan talaga natin ng liwanag. magkakaroon tayo ng tinatawag na
ilaw ng kabuhayan. Pinakatanglaw natin na hindi na natin babalikan yung dati nating ugali o pakikitungo sa kapwa. Maliliwanagan tayo. Ganun po yun. Kasi kung wala pa si Kristo, wala yung aral. Yan, sabi pala ng ating nagilang Panginoon, ang sumampal sa kaliwa o sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Sabi ng ating nagilang Panginoon. Pero sa aral ng sanlibutan, kapag sinampal ka, sampalin mo rin. Di ba gagantihan? Pero sa ating dakilang Panginoon, hayaan mo pa ang kabila ibigay, ilapit mo pa sa Kanya. Ibig sabihin, masusumpungan talaga natin yung liwanag. Natatantanan na natin yung kapatid natin ngayon. Okay lang naman pala, wala namang mawawala, ulit-ulitin niya sa akin yan. Ako lang pala ang nag-depress. Ako lang pala ang nasubrahan sa kakaisip na hindi ko naman pala siya dapat alalahanin, kundi dapat pala ipanalangin ko na lang siya para maglinaw ang kakaisip. Hindi ba nakahikayan pa tayo? Ano bang sabi dito? Sinabi nga sa kanya ng mga Parisiyo, nagpapatutuo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patutuo mo. Kaya dahil ang ating nakilang Panginoon habang nagsasalita, nakapaligid sa kanya ang mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo kasi, kumbaga, mapag-usisa. Ang gusto niya, gusto ng mga Parisiyo, yung patutuo na totoo, kumbaga, maliban sa sinabi mo, halimbawa sinabi natin, kinakailangan may proof. Ipo-proof pa natin. Halimbawa, sasabihin natin sa tao, aral ng tao, magbabago na ako. Kinakailangan, kinabukasan, huwag mo nang ulitin. Yan ang patutuo mo na hindi mo na ulitin. Nagbabago ka na nga. May pruweba. Kagaya ng hinahanap ng Parisiyo. Na ang patutuo ng ating dakilang gusto nakikita ng kanilang mga mata. Tayo rin mga tao. Kapag sinabi natin na tayo nagsisisi na, hindi ko na ikangalalakaran yan. Pero kinabukasan, yun pa rin ang ating ginagawa. Ibig sabihin, niluloko lang natin ang ating sarili. Hindi pa talaga tayo nagdako. Kaya ganyan po ang mga isipan ng mga Parisiyo. Napakarami niya sa paligid natin, yung mga Parisiyo na pang-usisa. Sumatapos sa kanila ay sinabi, bakit ako ipagtotoo sa akin ay ito ang aking patutuo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Dapat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroroon. Kaya po, dito, sumagot na ang ating dakilang Panginoon. Ang patutuo niya ay totoo. Pero yung mga Parisiyong nakapaligid sa kanya, hindi pa satisfied sa kanyang sinabi. Pero nakikilala at nalalaman ng ating dakilang Panginoon kung saan siya galing at kung saan siya muling paroroon. Dahil lang niya yung pinanggalingan niya na mula siya sa Ama, bumabasa dito sa ibabaw ng sanglibutan, sa taktang panahon na inihula ng mga propeta para sa kanya na dapat niyang ganasin na ialay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin at pagkatapos ng kung siya'y magtagumpay, pabalik na muli siya sa dati niyang kalagayan. Kaya alam ng ating dakilang Panginoon yung pinanggalingan niya at kung siya din siya Panginoon. Kaya yung mga Parisiyo na nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, hindi nila alam kung saan galing ang ating dakilang Panginoon at kung saan din siya paroroon. Bakit po? Sabi dito, nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Dahil po, kumbaga, ang mga Parisiyo po kami, kung halimbawa, katulad natin, magkamali lang tayo ng kaunti, sasabihin, sa impyerno ka na. Hindi ba ka nagiging katulad tayo ng Parisiyo? Ang bilis kumantol.
Pero sa mga kay Kristo, tunay na ipapakita niya ng lumusan kung sino siya sa Kanya. At tuturuan niya tayo na huwag tayong malihis, huwag manigaw ang landas, sapagkat sumusunod tayo sa Kanya. Paano tayo na mapatawag? Halimbawa, hindi ba ka? Kung inalay na natin na bilang Panginoon ng kanyang buhay, napatawag tayo, ito na yung pinaka-chance. Ngayon, halimbawa nagkasala tayo, paano naman tayo mabibigyan ng another chance? Sabi ng ating nakilang, kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ibig sabihin, sa oras na lang na nakikinig tayo ng Ebanghelyo, kung tayo ay nagkasala, napapatawad ang ating mga pagkakasala. Dahil siyempre, nasa kalagayan tayong tao, madali lang tayong magala, ng tukso, usin mo yun ang damdamin. Pero dahil sa salita ng Diyos, nalilinisan na muli ang ating kalooban. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi siya humahatol sa kaninumang tao. Dahil yung kanyang paghatol ay nasa takdang panahon. Kung ang mga Parisiyo nagsisihatol ayon sa laman, na kung ano yung nakita, hinuhukuman na agad. Pero ang ating dakilang Panginoon, kinakailangan niya munang mangaral ng Ebanghelyo na dapat ang kanyang Ebanghelyo ay makarating sa bawat taina, sa bawat tao sa atin. Masumpungan natin at makilala natin ang lumusan si Kristo at ang kanyang mga aral. At ito na yung magiging kautusan sa atin. Pero pagdating ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, paano tayo hukuman? Sa pamamagitan ng aral na ating napakinggan at tinanggap. Ingatan natin yan sa ating puso. Dahil sa oras na magkasala tayo dyan at nilabag natin yung aral na ilinigay sa ating mga puso, yung salita mismong nasa ating mga puso, yun ang hahatol sa atin. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung ako humahatol, ang hatol ko ito, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako ang Ama na nagsugo sa akin. Bakit ang dakilang Panginoon, ang akala lang nila, ordinaryong tao lang. Kung papansinin mo, minsan ang ating dakilang Panginoon, nagsasalita siya bilang nasa espiritong kalagayan. Minsan nagsasalita siya katulad ng isang tao. Dahil po, alam niya na bagamat siya'y nasa kalagayang tao, may Ama na naririyan sa kanyang kaloob-looban. Na walang iba, yun ang nagtuturo sa kanya ng lahat ng kanyang sasabihin. Upang sa ganoon, ang tao magkaroon ng kaugnayan sa Ama sa pamamagitan ng Anak. Sa makatuwid, ang minsaheng galing sa Ama, dadaan muna sa bibig ng ating dakilang Panginoon para makarating sa tainga ng bawat taong kumikilala sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. At ito sa ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ito po, dahil sa kautusan ng tao, kinakailangan ang patuloy ng isa, hindi pwedeng paniwalaan, dapat mayroon pang isa. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ako ang nagpapatutuo sa akin din, at ang Amang nagsusuot sa akin ay nagpapatutuo sa akin. Kung makapansin natin, paano ba nagpakilala ng lumusan ng Ama? Inibaga, nung tanggapin niya ang bautismo sa tubig kay Juan Bautista. Dahil sa kanyang pagsunod sa pahayag ni Juan Bautista, kahit si Juan Bautista ay tumanggi na siya'y binyagan, gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Nung tanggapin niya ang bautismo, nagpakilala ang Ama
ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. Nung umakyat na sila ng mundo, kasama niya si Pedro, Santiago at Juan, at nagpakita ng si Elias at Moises, nagbagong anyo ang ating dakilang Panginoon. Sabi ni Simon Pedro, mabuti Panginoon, lumito tayo. Gawa tayo ng tatlong tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Elias at isa kay Moises. Dahil natakot si Simon Pedro, hindi baga, nung liliman na muli sila, yung ang ating dakilang Panginoon at yung si Moises at si Elias, may narinig na naman na tinig. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Nagpatuloy po ang Panginoong Diyos Ama para pakinggan natin ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Pero, pagamat ang ating dakilang Panginoon nagpapatuto sa pamamagitan ng kanyang pananalita na ibinaliwala ng mga tao, kahit ang Ama na mismo nagpatuto rin para sa kanyang anak, binaliwala rin dahil niya hindi niya katanggap-tanggap ng tao si Kristo. Sa kanya nga ay kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako. Niyang aking ama, kung ako inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Pero kung titingnan natin, sinalis na naman ng mga Pariseo ang ating dakilang Panginoon. Saan naroon ang iyong ama? Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Hindi nyo nakikilala ako. Ibig sabihin po pala, kahit hanapin natin ng masikap ang Ama, hindi natin masusumpungan hanggat hindi natin muna kilalanin ng kanyang anak. Tanto, kung paano nagsasalita ang anak, lahat ng kanyang sinasabi ay mula sa anak. Kapag nakilala natin ng lubusan, hindi sa panlabas lang na anyo, kundi yung aral na binibitawan mula sa bibig ng ating dakilang Panginoon, magpapakilala ang ating dakilang Panginoon sa kanyang sarili na siya'y sinugo. Sa makatuwid, kung siya'y sinugo, mayroong nagsugo. Sa makatuwid, yung Ama na nananahan sa kanya, kaya siya'y nagsasalita. Kaya hindi ang ating dakilang Panginoon nag-iisa, kasama niya ang Ama. Katulad naman natin, hindi ba kung papansinin natin sa ating pagkatao, hindi rin tayo nag-iisa? Magtanong ka sa sarili mo, may sasagot. Dahil meron tayong katawan, sangkap ang kaluluwa at espiritu na naririyan sa ating kaloob-looban, at itong ginagamit natin nakikita katawan laman. Ibig sabihin, may espiritu tayo, may kaluluwa tayo. Yan yung kamalayan at diwa na nananahan sa ating pagkatao. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabanyaman na nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Ano po yung sinalita niya? Hindi nyo nakikilala ako, niyang Ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Paano natin makikilala si Kristo? Yun lang ba? Sa figura? O sa kanyang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig? Kung titignan po natin, ang pinakamahalaga po kasi, gawin din natin yun sa ating kapwa. Na ang pagkakilala natin sa kapwa, hindi lang sa hitsura o kanyang figura, kundi kung ano ang laman ng kanyang puso, yung pagkatao ng ating kapwa.
Kung paano natin yan ina-apply sa ating kapwa, dapat ganun din ang i-apply natin ng pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Dahil kung makikilala natin ng lubusan ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dahil ang salitang kanyang sinilita ay galing sa Ama, makikilala rin natin ang ating Ama. Sa makatuwid, hindi lang sa isa tayo magkakaroon ng kaugnayan, hindi lang sa anak, kundi sa Ama na nagsugo sa Kanya. Nangyari yun habang nandun siya sa tabi ng kabangyaman, halimbawa itong kabangyaman, na minsan marami na nagka-interest sa buhay ng ating dakilang Panginoon na hulihin siya dahil hindi pa dumarating yung takdang oras na siya'y mamatay, kaya hindi nila magawa sa ating dakilang Panginoon Hesukristo. Ito po ang aral na makukuha natin dito. Kilalanin muna natin si Kristo, hindi sa mukhaan, kundi kung ano siya sa buhay natin. At yung mensahe naman o sitas o mga ibanghilyo na kanyang sinasabi o ipinapahayag sa atin, ano ba ang kaugnayan natin sa ibanghilyong ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Dahil ang ibanghilyo yan galing sa Diyos na kanyang Ama, na siya rin natin Ama, makikilala naman natin ang lumusan ng Ama sa pamamagitan ng aral na ating tinanggap. Ibig sabihin, kumbaga, jackpot tayo, nakinig lang tayo ng ibanghilyo, nakilala na natin si Kristo, pati ang Ama, dalawa po ang benepisyong matatanggap natin. Kaya po, sa bawat isa sa atin na nakikinig ng Ebanghelyo, pahalagahan natin ang bawat mensahe ng ating dakilang Panginoon. Yun po yung pinaka-importanteng baon-baon natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap gawin sa kalagayang tao, pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tutulungan niya tayo upang lumawak ang ating unawa, ang ating karunungan, kaalaman at kamalayan. Matuto pa tayo, madagdagan pa ang ating mga natututunan sa pamamagitan ng mga aral na nagsisikap tayo palaging nakikinig ng Ebanghelyo. Mahirap tanggapin ngayon, pero kung patuloy tayong nananatili, tatanggapin natin ang unawa na mula sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Siguro ganyan na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. At anuman pa ang mga karainan natin, kahilingan, na idinudulog natin sa Diyos, sumampalataya tayo na ang mga bagay na ito ay tinanggap na natin at ipagkakalob lahat yan sa atin. Salamat sa Diyos at mapagpalang hapon sa bawat isa.